Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Alejandro de la Cruz, isang doktor na may sertipikasyon at espesyalista sa geriatric medicine. Iyan po ang pag-aalaga sa ating mga senior citizens at gayon din sa kalusugan ng mga kalalakihan. Sa mahigit 3 dekada na po, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga kapwa ko lalaki na harapin ang mga hamon ng pagtanda. Ang layunin ko po ay masiguro na sila'y magkakaroon ng masaya, malusog at makabuluhang buhay, pati na rin sa kanilang pakikipag-ugnayan o intimasya hanggang sa kanilang katandaan. Ngayon, nais ko pong ibahagi sa inyo ang ilang napakahalagang kaalaman na madalas ay hindi na pag-uusapan, mga kaalaman na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa inyong kalusugan at kaginhawaan. Natagpuan siyang nag-iisa na kayukyok, walang bakas ng sakuna, walang sigaw ng tulong, tanging ang telebisyon na bukas pa sa kanyang tabi, isang bote ng alak na hindi naubos, at ang sinturon sa kanyang baywang na hindi pa naaayos. Ang pangalan niya ay Mang Wilfredo, 72 taong gulang, 2 beses na nabiyudo at namumuhay mag-isa sa isang maliit na bahay. At sa ilang sandali ng gabing iyon, gusto lamang niyang makaramdam muli ng init masapol ang isang sandali ng paglalambing na ilang taon na niyang hindi nadarama. Ngunit sa halip na kasiyahan, katahimikan ang sumalubong. At ang masaklap, hindi lang si Mang Wilfredo ang ganito ang sinasapit. Taon-taon, libu-libong nakatatandang lalaki ang sumasakabilang buhay o nagkakaroon ng mga tinatagong pinsala habang ginagawa ang dapat sanay pribado at payapang gawain ng pakikipag-ugnayan sa sarili man o kasama ang partner. At walang nag-uusap tungkol dito kasi nasanay tayo na isipin na ang pakikipagtalik ay natural, malusog at automatiko, isang bagay na patuloy mo lang ginagawa sa parehong paraan gaano ka man katanda. Pero ang paniniwalang iyan, tahimik na sumisira ng mga buhay. Dahil ito po ang katotohanan na maraming lalaki ang hindi naririnig. Paglampas ng edad sa 60, ang pakikipagtalik ay hindi na lang tungkol sa pagnanasa. Ito'y tungkol na sa daloy ng dugo. Tungkol sa bilis ng tibok ng puso. Tungkol sa pagiging sensitibo ng mga ugat, balanse, interaksyon ng mga gamot, at pati na ang emosyonal na katatagan. At kapag tinatrato mo ang pakikipagtalik sa edad na 70 sa parehong paraan noong ikaw ay 40, maaaring malubha ang kahihinatnan. Ako po si Dr. Alejandro de la Cruz, isang sertipikadong manggagamot at espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan na may mahigit 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga nakatatandang lalaki sa buong Pilipinas na maibalik ang kanilang sigla, mapanumbalik ang kanilang intimasya at maprotektahan ang kanilang kalusugan sa mga huling dekada ng buhay. Nakausap ko na ang mga veterano, magsasaka, pastor manggagawa sa pabrika at mga CEO. Nakita ko ang kanilang mga paghihirap, takot, pagsisisi, at natutunan ko ang isang bagay. Sa likod ng bawat tahimik na pagkakamali ay isang lalaking nais lamang muling makaramdam ng kabuuan. Ang problema, marami sa mga nakasanayan natin, ilang dekada na ang nakalipas, kung paano natin hinahawakan ang ating sarili, paano tayo kumukonekta, paano natin hinahabol ang kaligayahan,
ay tahimik ng nagiging sanhi ng problema, nagdudulot ng hirap sa puso, nagpapamanhid sa mga nerbiyos, at nagpapalala ng sirkulasyon kung saan ito pinakamahalaga. At ang pinakamasaklap, karamihan sa mga lalaki ay walang kamalay-malay na nangyayari ito hanggang sa huli na ang lahat. Kaya naman sa ating talakayan ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 5 partikular na sikretong pangseksual na karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay natutuklasan lamang matapos nilang pagbayaran ang halaga. Ito ay mga aral na pinaghirapan mula sa mga tunay na pasyente. Mga aral na makatutulong sa inyo na maiwasan ang pagod pagkabigo at pati na mga medikal na emergency. Ipapakita ko sa inyo kung paano mapapabuti ang kasiyahan, mapoprotektahan ang inyong puso at maibabalik ang kumpiyansa sa paraang naaayon sa kung paano gumagana ang inyong katawan ngayon, hindi kung paano ito gumana 20 taon na ang nakalipas. At siguraduhin po ninyong makakasama kayo hanggang sa dulo. Dahil ang huling sikreto na ibabahagi ko ay ang nakapagligtas ng pinakamaraming buhay. Ito'y isang simpleng pagbabago sa oras, isang pagbabago lamang sa kung kailan kayo nagtatalik, na maaaring makabawas ng malaki sa stress sa inyong katawan habang pinapataas ang kasiyahan. Karamihan sa mga lalaki ay hindi ito naririnig, at kahit karamihan sa mga doktor ay bihirang banggitin ito, ngunit ito ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagkahapo at lakas, sa pagitan ng pagkabigo at kalayaan. Mag-type po ng 1 sa comments kung kasama ko kayo sa puntong ito, at mag-type ng 0 kung sa tingin ninyo ay may mas magandang paraan para ipaliwanag ko ito. Binabasa ko po ang bawat tugon. Ngayon, simulan na natin sa una, at marahil ang pinakamapanganib na napapabayaang pagkakamali sa sexualidad na ginagawa ng mga nakatatandang lalaki ngayon, madalas nang hindi nila namamalayan. Unang sikreto, karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay walang kamalay-malay na ang kanilang buhay, sexual ang unang bintana sa kanilang pangkalahatang kalusugan, hindi ang huli. May mga pasyente ako na nasa huling bahagi na ng kanilang 60s, kahit na maagang 70s, na lumalapit sa akin na nahihiya tungkol sa kanilang humihinang kakayahan. Bumubulong sila ng mga bagay tulad ng siguro edad lang ito o hindi na gumagana tulad ng dati. Ang hindi nila namamalayan ay ang ari ng lalaki ay hindi lamang isang organong sexual. Ito ay isang organong baskular. Ito ay lubos na umaasa sa malusog na daloy ng dugo. At kapag ang daloy ng dugo na iyon ay nagsimulang bumagal o humina, ang ari ang unang nakakaalam. Bakit? Dahil ang mga daluyan ng dugo sa rehiyon ng balakang ay ilan sa pinakamaliliit sa buong katawan. Ibig sabihin, kahit bahagyang pagbabara, paninigas o pagkakaroon ng plaque ay maaaring agad na makaapekto sa erections, madalas ilang taon bago lumitaw ang mas malubhang sintomas sa puso o utak. Ngunit ito ang dumudurog sa aking puso. Karamihan sa mga lalaki ay hindi pinagkokonekta ang mga bagay na ito. Iniisip nila na issue ito ng testosterone o sinisisi nila ang kanilang sarili, o mas malala, wala silang ginagawa at hindi nila ito kasalanan. Walang nagsabi sa kanila na ang kakayahang sexual pagkatapos ng edad 60 ay direktang nakaugnay sa kalusugan ng puso
at mga ugat, cardiovascular health. Walang nagsabi sa kanila na ang mas malambot na pagtayo ng ari ay maaaring unang senyales ng alta presyon, pre-diabetes, o maagang sakit sa puso. Sa halip nagdurusa sila ng tahimik, iniisip na ito'y kahiya-hiya o hindi na malulunasan. Umiinom sila ng mga tableta para sa problema, hindi alam na ang kanilang sirkulasyon ang nangangailangan ng paggaling, hindi lang ang kanilang libido. Naaalala ko ang isang lalaking nagngangalang Mang Ricardo. Siya ay 71, may dangal, malakas nagsisibak pa ng kahoy tuwing taglamig sa likod ng kanyang kubo. Ngunit ang kanyang buhay, sexual ay dahan-dahang humina at ito'y yumanig sa kanya ng higit sa nais niyang aminin. Lumapit siya sa akin para sa pangalawang opinyon matapos siyang kumbinsihin ng isang kaibigan na ipasuri ang kanyang puso. Ang natuklasan namin ay ikinagulat niya malaking paninikip ng mga ugat arterial narrowing hindi lamang sa kanyang singit kundi pati sa kanyang puso. Yung humihinang pagtayo ng ari, yun lang ang tanging pahiwatig na ibinigay sa kanya. Sinimulan namin siya sa isang plano na nakatuon sa sirkulasyon. Bumaba ang kanyang presyon ng dugo, tumaas ang kanyang enerhiya, bumalik ang kanyang kumpiyansa. At oo, bumalik din ang kanyang buhay sexual. Ang katotohanan, ang inyong ari ay madalas na pinakamaagang sistema ng babala ng inyong katawan. At kung babaliwalain ninyo ito, maaaring binabaliwala ninyo ang isang bagyong namumuo sa ilalim. Ngunit kapag naunawaan ninyo ang koneksyong ito, kapag nakita ninyo na ang kalusugang sexual ay kalusugang baskular, titigil kayo sa pagkahiya at magsisimula kayong makaramdam ng kapangyarihan. Ikalawang sikreto. At speaking of kapangyarihan, may isa pang nakatagong panganib na napapabayaan ng mga nakatatandang lalaki. Isang bagay na karamihan ay hindi kailanman isinasaalang-alang hanggang sa huli na ang lahat kung paano ang mismong mga posisyon na ginagamit nila habang naglalambingan ay maaaring maglagay sa kanilang gulugod, balakang at kaligtasan sa malubhang panganib. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay hindi nag-iisip ng 2 beses tungkol sa kung paano nila ipinoposisyon ang kanilang mga katawan habang naglalambingan. Tutal ito ay mga galaw na dati nilang ginagawa ng madali nang walang pag-aalinlangan kahit sa dilim. Ngunit ang hindi nila namamalayan ay kung ano ang dating natural at walang kahirap-hirap noong sila'y nasa 30s o 40s ay maaaring maging mapanganib sa pisikal pagkatapos ng edad 60. At ang dahilan kung bakit karamihan sa mga lalaki ay hindi ito alam ay simple, walang nagbabala sa kanila. Ang sex education ay humihinto para sa karamihan sa atin noong tayo'y mga teenager pa. Walang mga gabay para sa pagtanda at intimasya. Bihirang banggitin ito ng mga doktor at bihirang magtanong ang mga lalaki. Kaya inaakala nila na walang nagbago hanggang sa isang araw may bumigay. Hindi ko malilimutan ang isang pasyente, si Mang Juan, 73 taong gulang. Kakasimula niya lang makipagkita sa isang bago at siya'y excited, kinakabahan, puno ng pag-asa. Gusto niyang maging perpekto ang lahat. Ngunit sa isang sandali ng matinding damdamin, sinusubukang buhayin muli ang isang posisyong nakatayo na ginamit niya ilang dekada na ang nakalipas
bumigay ang kanyang likod. Bumagsak siya sa sakit na pahiya at natakot na nasira niya ang isang magandang bagay bago pa man ito magsimula. Ang pinakamasakit sa kanya ay hindi ang pinsala mismo. Ito ay ang pagkaunawa na nagbago na ang kanyang katawan at walang nagsabi sa kanya kung paano makibagay dito. Ang katotohanan, habang tayo'y tumatanda, ang ating mga kasukasuan ay nagiging hindi na gaanong matatag. Ang mga spinal disc ay lumiliit. Bumababa ang kakayahang igalaw ang balakang at pinakamahalaga ang pelvic floor na gumaganap ng mahalagang papel sa lakas ng pagtayo ng ari at kontrol sa orgasm ay madalas na humihina ng walang babala. Ang mga pagbabagong ito ay natural. Bahagi ito ng pagtanda. Ngunit kung hindi ka aangkop sa mga ito, inilalagay mo ang iyong sarili sa panganib para sa pilay pinsala at mas malala pagkawala ng kumpiyansa sa iyong kakayahang makipag-ugnayan pa. Ang pagkawala ng kumpiyansang iyon ay maaaring makagawa ng mas maraming pinsala kaysa sa pinsala mismo. Ngunit narito ang magandang balita. Kapag natutunan ng mga lalaki na mag-adjust, kapag sinimulan nilang bigyang prioridad ang ginhawa katatagan at koneksyon kaysa sa performance, madalas nilang iniuulat ang mas malalim na intimasya kaysa noong sila'y mas bata pa. Ang mga pansuportang unan, mga posisyong nakahiga ng patagilid at mas mahusay na komunikasyon ay nagiging mga kasangkapan ng karunungan, hindi kahinaan. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay nagpoprotekta sa inyong gulugod, nagbabawas ng presyon sa inyong mga balakang at nagpapahintulot sa inyong manatiling naroroon, nakikibahagi at ligtas. Ikatlong sikreto. At gayunpaman kahit na may tamang posisyon, maraming nakatatandang lalaki ang nahihirapan pa ring makaramdam ng pagnanasa o koneksyon. Maaaring handa ang katawan, ngunit ang isip ay parang malayo, walang koneksyon o kahit manhid. Bakit iyon nangyayari? Ang susunod na sikreto ay maaaring ikagulat ninyo dahil wala itong kinalaman sa edad, at lahat ay tungkol sa isang bagay na mas hindi nakikita: emosyonal na pag-iisa o isolation. Inaakala ng karamihan sa mga nakatatandang lalaki na kung ang kanilang katawan ay hindi tumutugon sa panahon ng intimasya, ang problema ay dapat pisikal, mababang testosterone, mahinang sirkulasyon, o marahil ay pagtanda na lamang. Ngunit, sa maraming kaso, ang tunay na dahilan ay nasa ibang lugar. Sa isang lugar na mas tahimik at mas mahirap pag-usapan. Ito ay nasa puso, hindi sa mga ugat. Ito ay nasa mga taon na ginugol ng mag-isa, ang mga tahimik na hapunan, ang mga nawalang koneksyon, ang pighati na hindi kailanman naibahagi. At narito ang katotohanang iilan lamang na lalaki ang nakakarinig. Ang emosyonal na pag-iisa ay maaaring maging sanhi ng pagsasara ng inyong katawan sa seksualidad, kahit na ang lahat ng iba pa ay gumagana ng maayos. Ang dahilan kung bakit napakaraming nakatatandang lalaki ang hindi nakakaalam ng sikretong ito ay dahil walang nag-uusap tungkol sa emosyonal na kalusugan at seksualidad sa iisang pangungusap. Pinalaki tayo sa paniniwalang ang mga lalaki
ay dapat malakas, matatag, hindi apektado. Na ang kasiyahan ay nagmumula sa performance, hindi sa koneksyon. Kaya kapag ang katawan ay namamanhid o nawawala ang pagnanasa, sinisisi nila ang kanilang sarili. Pakiramdam nila ay sira sila o mas masahol pa, ibinabaon nila ang pakiramdam at pinipilit umaasang mawawala ito. Ngunit hindi. Ito ay tahimik na nananatili binabago ang sistema ng nerbiyos. At sa paglipas ng panahon, natututunan ng katawan na idiskonekta ang sarili mula sa dating nagbibigay ng sarap. Minsan ay nagamot ko ang isang lalaking nagngangalang Mang Francisco, 79 taong gulang, isang retiradong bumbero, matigas sa labas. Halos 12 taon na siyang hindi nakikipag-ugnayan matapos pumanaw ang kanyang asawa. Sinabi niya sa akin, "Dok, sa tingin ko masyado na akong matanda." Ngunit nang mas malalim naming pinag-usapan, hindi pala ito tungkol sa edad. Tungkol ito sa guilt o pagkukonsensya, tungkol sa pagkawala. Natutulog pa rin siya sa isang gilid lamang ng kama. Suot pa rin niya ang kanyang singsing sa kasal. Sa sandaling nagsimula siyang makipagkita sa iba, sabi niya, pakiramdam niya ay tinatraidor niya ang yumaong asawa. Ang kanyang katawan ay nagsara, hindi dahil hindi ito makakaya, kundi dahil hindi ito nakakaramdam ng kaligtasan. Nangyayari ito ng mas madalas kaysa sa inaakala ninyo. Ang emosyonal na sakit ay may direktang linya sa sistema ng nerbiyos. Ang talamak na kalungkutan at pighati ay nagpapataas ng cortisol, nagpapababa ng testosterone, at nagpapapurol sa tugon ng utak sa kasiyahan. Ibig sabihin, kahit gusto mong kumonekta sa pisikal, maaaring hindi sumunod ang iyong katawan hanggat hindi mo pinapayagan ang iyong sarili na makaramdam, makipag-usap, at magproseso. Nang magsimula si Mang Francisco sa grief counseling at nagtrabaho sa touch-based therapy, kasama ang kanyang partner, nagsimulang magbago ang mga bagay. Bumalik ang kanyang pagnanasa. Bumuti ang kanyang performance. At higit sa lahat, tumigil siya sa pagkahiya. Ika-4 na sikreto. Ngunit kahit na ang isip at emosyon ay nasa tamang lugar, may isa pang bitag na kinahuhulugan ng maraming lalaki. Isang nakatagong paniniwala na pumipilit sa kanila na mag-perform, na patunayan ang kanilang halaga sa kwarto kahit na sinasabi ng kanilang katawan na dahan-dahan lang. At ang paniniwalang iyon, mas malaki ang pinsalang nagagawa nito kaysa sa inaakala ninyo. Pag-usapan natin ito. Karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay dala-dala pa rin ang isang tahimik na presyon na mag-perform sa silid tulugan tulad ng dati nilang ginagawa ilang dekada na ang nakalipas. Ito'y isang hindi nakikitang bigat na bihirang pag-usapan, ngunit nariyan. Nakikita ko ito sa mga mata ng mga pasyenteng bumubulong. Hindi ako makasabay o binibigo ko siya. Ang mga lalaking ito ay hindi mahina, hindi sila sira. Sila lang ay natigil sa isang makalumang paniniwala na ang intimasya ay katumbas ng performance. Na kung hindi ka tumatagal ng sapat, nananatiling matigas ng sapat o umaabot sa finish line tulad noong ikaw ay 30, di bigo ka. At nakalulungkot, walang nagsabi sa kanila
na pagkatapos ng santong nagbabago ang mga patakaran. At kung hindi mo bibitawan ang pressure na iyon, maaari nitong tahimik na sirain ang mismong koneksyon na sinusubukan mong protektahan. Bakit hindi alam ng karamihan sa mga lalaki ang sikretong ito? Dahil hindi sila kailanman binigyan ng pahintulot ng mundo. Mula pa noong tayo'y bata, tinuruan tayo na ang seksualidad ay tungkol sa aksyon, tibay at kontrol. Walang puwang para sa lambot kabagalan o pagiging bukas sa kahinaan. Kaya kapag nagsimulang magbago ang katawan ng isang lalaki, kapag mas matagal ang pagka-arouse o humihina ang erection sa kalagitnaan, hindi siya nagtatanong. Sinisisi niya ang sarili. Bumaling siya sa mga tableta performance enhancers o mas masahol pa, lumalayo siya sa intimasya nang tuluyan iniisip na mas madaling maglaho kaysa makabigo. Naalala ko ang isang lalaking nagngangalang Mang Ben. Siya ay 67 bagong kasal ulit at lubos na umiibig. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang asawa, naninigas siya. Masyado siyang nakatuon sa pananatiling handa kaya't wala na siyang maramdaman. At kapag hindi naaayon sa plano ang mga bagay, nagsasara siya. Nagsimula ito sa pagkabigo, pagkatapos ay kahihiyan, pagkatapos ay pag-iwas. Nang sa wakas ay lumapit siya sa akin, sinabi niya, pakiramdam ko, binibigo ko siya. Ngunit ang tinulungan kong maunawaan niya ay ito. Ang pakikipagtalik ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng anuman. Ito ay tungkol sa presensya. At nang ibinaling niya ang kanyang focus mula sa pressure patungo sa koneksyon, mula sa perpeksyon patungo sa pagiging magkatuwang, nagbago ang lahat. Mas marami siyang tawa, nag-relax siya, at bumalik ang chemistry na mas malakas pa kaysa dati. Iyan ang aral na kailangang marinig ng napakaraming lalaki. Pagkatapos ng seksto, ang pinakadakilang regalo na maibibigay mo sa intimasya ay hindi performance. Ito ay pagiging totoo. Ito ay ang pagiging tunay, pagiging naroroon pagbitaw sa pressure at pagpapahintulot sa koneksyon na natural na lumitaw. Dahil doon, nananahan ang kumpiyansa, hindi sa kontrol, kundi sa koneksyon. Ikalimang sikreto, at kung sa tingin ninyo ay sapat na ang tamang pag-iisip, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang isa pang sikreto, isa na mas pisikal kaysa emosyonal. Ito ay isang bagay na karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay hindi man lang isinasaalang-alang. Ang eksaktong oras ng araw na pinipili ninyo para sa intimasya at kung paano ang simpleng detalyeng iyon ay maaaring makapagligtas ng inyong buhay. Ito ang sikretong nabanggit ko kanina sa ating introduksyon. Ang isa na nakatulong sa ilan sa aking mga pasyente, hindi lamang nabuhayin muli ang kanilang buhay sexual, kundi literal na maprotektahan ang kanilang mga puso. Ngunit kakatwa ito rin ang sikretong karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay hindi kailanman naririnig. Bakit? Dahil nakondisyon tayo na isipin na ang intimasya ay dapat mangyari kapag tinamaan ng gana, lalo na sa gabi, kapag tahimik na, tapos na ang araw. At sa wakas ay may oras na tayo. Ngunit para sa mga lalaking lampas 60, ang maginhawang oras na iyon ay maaaring direktang kumukontra sa natural na ritmo ng inyong katawan
at maaari pa kayong ilagay sa panganib. Karamihan sa mga lalaking ginagamot ko ay walang ideya na ang inyong katawan ay sumusunod sa isang hormonal at cardiovascular na ritmo sa buong araw. Ang antas ng testosterone ay pinakamataas sa umaga karaniwan sa pagitan ng 6 ng umaga at 10 ng umaga na nangangahulugang ang pagka-arouse tibay at tugon ay mas malakas sa mga oras na iyon. Ang presyon ng dugo at sirkulasyon ay mas matatag din at ang inyong sistema ng nerbiyos ay mas alerto. Ngunit sa gabi, lalo na pagkatapos ng mabigat na pagkain alak o gamot, ang katawan ay pumapasok sa isang mas mabagal, mas marupok na estado. Bumabagal ang reaction time. Maaaring bumaba ng mapanganib ang presyo ng dugo. At para sa mga lalaking umiinom ng gamot para sa puso o alta presyon, ang hindi pagkakatugmang ito sa oras ay maaaring mas mapanganib pa. Naaalala ko ang isang pasyente, si Mang Tomas, 76, na laging panggabi ang gising. Sa loob ng mga dekada, iniuugnay niya ang intimasya sa pagtatapos ng araw. Ngunit pagkatapos ng isang partikular na emosyonal na gabi, kasama ang kanyang partner, nakaramdam siya ng pagkahilo kakapusan sa hininga at napunta sa ear. Hindi ito ang mismong akto. Ito ay ang oras. Ang kanyang gamot ay nasa kasagsagan ng epekto, bumagsak ang kanyang presyon ng dugo at hindi kinaya ng kanyang puso ang dagdag na hirap. Nang ipaliwanag ko kung ano ang nangyari, natulala siya. Walang nagsabi sa akin nito, sabi niya. Wala ni isang doktor at iyan ang problema. Hindi ito isang paksang makikita mo sa likod ng bote ng reseta. Bihira itong saklawin sa mga magasin para sa kalalakihan, ngunit dapat sana. Matapos lumipat sa pang-umagang intimasya at ayusin ang oras ng kanyang mga gamot, hindi lang naiwasan ni Mang Tomas ang mga karagdagang problema. Natuklasan niyang muli kung ano ang pakiramdam ng pakikipagtalik kapag handa talaga ang katawan para dito. Mas may kontrol, mas may kumpiyansa, mas may koneksyon. Kaya kung nahihirapan kayo sa enerhiya performance o kahit kaligtasan habang nakikipag-ugnayan, isaalang-alang hindi lamang kung paano ninyo ito ginagawa, kundi kung kailan. Ang simpleng pagbabagong iyon sa oras ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng stress at kasiyahan. Pangwakas na kaisipan. At ngayong natuklasan na ninyo ang lahat ng 5 mahahalagang sikretong ito, bawat isa ay napapabayaan ng hindi mabilang na mga lalaking tulad ninyo. Oras na para pag-ugnayin natin ang lahat. Dahil sa huli, hindi lang ito tungkol sa seksualidad. Ito ay tungkol sa kalayaan, dignidad, at isang bagay na mas malalim na hindi pinag-uusapan ng karamihan sa mga lalaki, ngunit hindi tumitigil sa paghahanap. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong malaman ninyo ang isang mahalagang bagay: hindi kayo nag-iisa. Bawat lalaking nabanggit ko ngayon, bawat kwento, bawat tahimik na pakikibaka ay sumasalamin sa kung ano ang pinagdadaanan ng milyon-milyong na katatandang lalaki ngayon. Ang 5 sikretong ito ay hindi lamang mga klinikal na kaalaman. Sila ay totoo. Nagmula sila sa maraming taon ng pakikinig, pagsaksi, at paglalakad kasama ang mga lalaking akala nila ay wala silang malalapitan. Ngunit narito ang katotohanan. Ang inyong katawan
ay hindi kayo pinagtataksilan. Hinihiling lamang nito na tratuhin ninyo ito ng may bagong pag-unawa. Hindi ninyo kailangang sumuko sa intimasya. Hindi ninyo kailangang tanggapin ang discomfort, kahihiyan o katahimikan. Kailangan nyo lang ng tamang gabay at ang tapang na umangkop. Maging ito man ay pagpapabuti ng daloy ng dugo, pag-aayos ng inyong pamamaraan, paghilom ng emosyonal na sugat, pagpapakawala ng presyur o simpleng pagpili ng tamang oras ng araw, bawat maliit na pagbabago ay nagdudulot ng mas malaking bagay, kumpiyansa, koneksyon, at kapayapaan ng isip, at karapat-dapat kayo sa lahat ng iyon. Narito ang isang aral sa buhay na natutunan ko at ibinabahagi sa lahat ng aking mga pasyente. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa pagkawala ng mga piraso ng inyong sarili. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng mga bagong kalakasan at pag-aaral na gamitin ang karunungang inyong natipon. Ang inyong paglalakbay sa intimasya sa inyong mga huling taon ay maaaring maging isa sa malalim na koneksyon at kagalakan, basta't haharapin ninyo ito ng may kamalayan at kahandaang umangkop. Huwag hayaang diktahan ng mga makalumang paniniwala o katahimikan ang inyong kagalingan. Kung ang talakayang ito ay nakaantig sa inyo, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Mag-type ng 1 kung mas may pag-asa kayong nararamdaman o may natutunang mahalaga, o 0 kung meron pa kayong mga tanong o kaisipang nais ibahagi. Narito ako at nakikinig ako. Mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa kalusugan ng kalalakihan at malusog na pagtanda, at ibahagi ito sa sinumang kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang sa kaalamang ito. Ang inyong kalusugan, inyong kaligayahan, at inyong intimasya ay mahalaga sa bawat edad.